values? Yun ang una nating gagawin sa araw na ito. Tayo ay magre-review tungkol sa place values. Ang mga re-reviewin natin para sa araw na ito ay ones, tens, at hundreds. Kasi tayo ay mag-aaral ng addition with regrouping at kailangan natin ang concept ng place values para tayo ay maging mas magaling sa addition with regrouping. Hi, Alisa! Hi, Sally. Okay, dalawang ating pag-aaralan sa araw na ito. Una ay ang place values. Ano ang ating pag-aaralan? Place values. Place values. Naalala mo ba kung ano ang place values? Ano yon? Yung ones, tens, hundreds. Very good. Ones, tens, at hundreds. Pagkatapos nating mag-review ng place values, tayo ay mag-aaral ng addition with regrouping. Ano nga ulit? Addition? Regrouping. Addition with regrouping. Susulat ko para sa'yo ha. Ang una nating gagawin ay place values. Magre-review tayo niyan kasi mahalaga yan kapag ikaw ay gumagawa o nag-add with regrouping. Ang isang tawag pa natin sa regrouping ay carrying. Okay? Opo, carrying. So, ito yung addition na mayroong carrying. So, dalawa ang topics natin for today. Place values at addition with regrouping. Alright? Opo. Ayan. Ano ang una natin gagawin? Place values. Place values. At ang pangalawa ay addition with regrouping. very good. Addition with regrouping. Tinatawag din natin yan na addition with carrying. Okay? Alright. Sige. Kaya, ang mamaya tayo ay magpa-practice ng addition with 2 to 3 digit numbers. Alright? Opo. Okay. Sige. Mga bata, sa araw na ito, tayo ay mag-aaral ng dalawang topics. Ang una nating pag-aaralan, pero ito isang review na lang, ay ang place values. Ang pangalawa naman ay addition with regrouping o tinatawag din natin na addition with carrying. Kaya samahan niyo ako, sama-sama tayong mag-aral, sama-sama tayong masayang gumawa ng homework. Okay, ready ka na? Opo. Sa mata ng balita, una sa kaalaman, mga boses na mapagkakatiwalaan ng mamamayan. Higit sa 100 milyong pisong halaga ng shabu ang nasapat sa isinagawang bypass operation sa lungsod ng Baguio. Natakot naman at nalungkot ang mga negosyanteng Chinese-Filipino sa sinapit po ng businessman at ang driver nito na dinukot at pinaslang. Ali Soto, Alex Santos, Mata ng Agila Primetime. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi, dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net25. Math Thursday!
today's guest? Kids, in math, we are going to talk about two things for today. First, we have place values, and the second, we will talk about addition with regrouping, or we also call this addition with carrying. Alisa, ready ka na mag-review? Opo. Magre-review tayo ng place values. Sabi mo kanina, ang naaalala mong place values ay ano? Ones, tens, hundreds, Very good. At pagkatapos ng hundreds, ano yung susunod na place value? thousands. Very good. Thousands. So, magsimula tayo sa paano ba tayo susulat ng numbers? From paano ba tayo susulat? Left to right or right to left? Left. Paano tayo susulat ng numbers? Left to right. Left to right. So, yung pinakamataas na place value nasa left. Okay? So, kung gagawa tayo ng 4-digit numbers, kanina nabanggit ko 2 to 3-digit lang. Pero alam ko, kayang-kaya mo na ang 4 digits. So, kung gagawin natin 4 digits, ang nasa pinaka-left ay anong place value? Thousand. 1,000. Very good. Anong susunod sa thousands? Hundred. Hundreds. Pagkatapos ng hundreds, anong susunod? Tens. Lagyan natin ng S. Okay? Tapos, anong susunod? Tens. Tens. Isusulat ko na lang muna yung 4 na place values, okay? Sige. Para mas maayos mo mababasa mamaya. Ulitin ko lang yung pagsusulat sa hundreds. Ayan. Thousands, hundreds, anong susunod? Tens. Tens. At ano yung last? One. Ones. Very good. So, para sa thousands, ilalagay natin yung malaking letter T. Para sa hundreds, ilalagay natin ang malaking letter H. Para sa tens, lagyan natin ng letter small h pala katabi ng T for thousands. Para sa tens, gagamit tayo ng malaking letter T. T. Para sa ones, gagamit tayo ng letter O. O. So, kung gagawa ako dito ng place value chart, kung 4-digit numbers yon, 1, yan. 1, 2, 3, 4. Ilang digits yung pag-uusapan natin? Four. 4 digits. So, dito ay ang Thousand. thousands, dito ay ang, Hundred. at dito ay ang Tens. tens, dito ay ang Ones. ones. Very good. Sige, practice tayo ha. Pag sinabi ko ang number, sabihin mo sa akin kung ano ang digit na nandoon sa particular place value. For example, sasabihin ko ay 2,374. Anong number yung sinabi ko? 2,734. Ulitin mo nga. 2,784. Ulitin ko. 2,734. 2,734. 2,734. So, ano ang digit na nasa thousands place? Two. 2. Ano naman ang digit na nasa hundreds place? 8. 2,734. 7. 7. Anong number or digit ang nasa tens place? 3. 3. At ano ang digit na nasa ones place? 4. 4. Very good. So, pag binasa mo yan, anong mababasa mo? 2,734. Ulit. 2,734. Ibig sabihin yan, ito ay equivalent to 2,000. Ilan? 2,000. Ito naman ay, 700. ito ay 3 tens at ito ay 4 ones. 2,734. One more. Isa na lang. Isang practice pa. Sasabihin ko ang number sa'yo. Sabihin mo sa akin kung ano-ano ang corresponding digit sa bawat place value. Ready? 9,126. Ulit. 9,126. Anong number ang nasa thousands place? Anong number ang nasa hundreds place? 1. Anong number ang nasa tens place? 3. 9,126. 2. At ones place? 6. At anong number to, Alisa?
good. 9,126. Okay? Sige, sa'yo mo na to. Pwede kang mag-practice ng isa pang number, okay? Kids, today we are talking about place values and also later we will talk about addition with regrouping. Mahalaga na matandaan natin kung ano ang ibig sabihin ng place values dahil gagamitin namin yun ni Alisa mamaya para mas maintindihan niya ang addition with regrouping o tinatawag din natin na addition with carrying. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we are built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net 25. Today, we are talking about place values and addition with regrouping. Kanina, ang pinag-usapan namin ni Alisa ay tungkol sa place values. At ang aming pinag-usapan ay tungkol sa ones, tens, hundreds, at thousands. Ibig sabihin, magpa-practice naman kami ni Alisa ngayon ng pagsusulat ng 4-digit numbers. Pagkatapos, ang aming naman pong papracticing ay tungkol sa addition with regrouping. O tinatawag din natin ito na addition with carrying. Alisa, ready? Sige, ikaw naman ang magsusulat ng numbers dito. At pagkatapos, i-dictate ko sa iyo yung numbers ha. Pagkatapos, isusulat mo yon dito at mag-practice na tayo ng addition. Ready ka na? Ako magsasabi. Kailangan makinig kang mabuti sa akin. Okay po? So, pagkanta na lang po. Anong ginagamit mong kamay kung susulat? Right hand. Sige. Sulat ka ng 1,248. 1,000. Nakayan mo ng kaunti. Teka, marahin ko muna. Ayan mo ah. Dapat ganito ka laki. 1,248. Very good. Anong nilalagay natin pagkatapos ng 1,000? Nalagyan natin ng uwit o comma. Very good. And then, sa baba nito, ilagay natin ang 2,164. 2,000, dito dapat sa baba na mismong baba nito. 2,164. Okay. Comma. Very good. And then, practice muna tayo ng place values. Ano ang mga numbers ang nasa, ang place values ay ones? 8 at 4. Anong numbers ang place value? Ito ay mga nasa tens na place values. 4, At 6, ano naman ang nasa hundreds place? 2,
Very good. And lastly, which numbers are on the thousands place? 1, At 2. 2. Very good. We are going to practice addition with regrouping or addition with carrying. Remember, Alyssa, addition means put together. What does addition mean? Put together. Put together or sa Tagalog, pagsasamahin. Okay? So, we're going to practice addition with regrouping. So, pag mas mataas o mas malaki ang numbers, halimbawa, sabihin natin, this is 2 digits or more, dapat ang pagsusulat ay pantay, tama. Tama ka doon. We need to align the numbers, that's the first rule. We need to align the numbers that has the same place values. Okay? Kaya magkakasama yung ones, magkatapat yung ones, tens, hundreds, at thousands. Unang rule yun. Pangalawa, dapat mong tandaan na ang pagsusulat ay vertical o pababa. Tama? Kaya, pwede na rin nating sabihin patayo. Hindi horizontal. Kasi kadalasan, kung maliit or 1 digit lang ang atin pong sinusulat, pwede nating gawin na horizontal o pahiga. Pero dahil mas marami ang digits na ating ina-add, gagawin natin tong vertical. Okay? Sige, practice tayo. Saan tayo magsisimula? Doon ba sa tama ka doon? Bakit sa ones? Yun ba ang pinakamataas na place values? Magsisimula ka ba sa pinakamataas na place values o sa pinakamababa? Pinakamababa. Very good. At ang pinakamababa ay ang 8, at 4. So, 8 plus 4 equals 12. 12. Tapos, yung 12, what does 12 compose of? Ang 12 ay, ilang place values na yun? 2. Yung 2 sa 12 ay nasaan? Nasa 1's place. At yung 1 sa 12 ay nasa 10's place. So, dapat si 1 sa 12, saan natin ilalagay? Dito rin ba? Hindi, taas. Sa taas. Tama. Sige, gawin mo nga. 1. Very good. Bakit natin ginawa yon? Kasi yung 2 ay anong place value? 1. At ang 1, anong place value? 10. Tens. Very good. So, pagsamahin natin ang 1 at 4. 1 plus 4 equals? 5. Saan natin pwedeng ilagay ang 5? Yung 5, dito na ba? O dito muna sa gilid? Para hindi mo makalimutan. Ayan. Okay. Para sa iba, kasi minsan nalilito sila eh. Ang pwede nilang gawin, lagyan muna nila ng linya, tapos ilagay yung 5 dito. Diba? Okay? Just make sure na meron kang space para hindi ka malito. 5 plus 5 plus 6 is 11. 1, saan nalagay yan? Good job. 1 plus 2 equals? 3. Sige, tapusin mo muna yan ha. Sige, hawakan ko. Tapusin mo po. Today, we are practicing addition with regrouping. Tandaan mga bata, dapat alam natin ang place values at huwag kayong malilito. May dalawang bagay kayo na dapat tandaan kapag kayo ay gumagawa ng addition with regrouping na activities. Una, dapat tama ang alignment ng mga numbers. Yung pare-parehong place values, dapat magkakatapat sila sa inyong mga sinusulat na mga numbers. Pangalawa, mas madali kung ang gagawin natin ay vertical ang pagsusulat ng mga numbers, lalo na kung ito ay higit sa 2 digits. Ayan, tapos ka na? Okay. 1 plus 2 equals 3 plus 1 equals 4. Meron bang dapat i-carry? Wala. Very good. Pagdating dito, 1 plus 2 equals 3. Galing. Very good ka doon, ha? Good job. Sa mata ng balita, una sa kaalaman, mga boses na mapagkakatiwalaan ng mamamayan. Higit sa 100 milyong pisong halaga ng shabu ang nasapat sa isaragawang bypass operation sa lungsod ng Baguio.
Natakot naman at nalungkot ang mga negosyanteng Chinese-Filipino sa sinapit po ng businessman at ang driver nito na dinukot at pinaslang. Ali Soto, Alex Santos, Mata ng Agila Primetime. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi, dito lang sa Net25. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25. Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net25. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Alisa, I will give you the numbers. I will dictate to you the numbers and then you have to write them on the whiteboard. Okay? Okay, sige. Ang unang number na kailangan mong i-add ay 4,709. 4,709. Kailangan careful ka. Kasi lakihan mo po. Kailangan may space. Lakihan mo pa. Sige pa, mas malaki pa. Tama na yan. Ayan. 4,709. Basahin mo nga. 479. Pero yung binigay ko sa'yo, ilang digits yun? 4 digits yun. So, ibig sabihin, may isang place value na 0. Ano yun? 4,709. Anong number ang nasa thousands place? 0. 4,709. Anong number ang nasa thousands place? Thousands place, 4. Ano ang nasa hundreds place? 4,709. 7. Eh, ano yung 9? Tens o ones? 1. So, ibig sabihin, anong number ang 0? Ay, anong place value ang 0? Yung thousands, hundreds, anong nandito? Tens. So, dapat 0 yung tens. At ano ang ones place? 9. Very good. Okay, dahil i-add natin yan, lagyan natin na dito, lagyan natin ng, what's the sign for addition? Plus. Okay, and because it's vertical, hindi natin lalagyan ng equals. Lalagyan natin ng bar. Okay? Alright. Ang isusulat mo namang isusulat ay 605. 605. Saan natin ilalagay? Sige, sulat mo muna. Tingnan natin kung tama ha. 605. So, ilang digits lang dapat yon? 605. Tatlong digits lang. So, dapat, saan ka magsisimulang magsulat? Dito. Tama. 105. Alam mo, may sasabihin ako sa yung dalawang shortcut. Okay? Pag nag-a-add ka, may dalawang shortcut akong alam. These are addition rules. Every time you add, when you add a number to 0, the answer is always the number. Okay? When you add a number to 0, the answer is always the number. For example, if you add 8 plus 0, the answer is the number 8. Now, if you add 1 to a number, the answer is a number that comes after the number. For example, if I write 8 plus 1, the answer is the number after the number. Ano yun? 8 plus 1 equals? 9. 9.
Okay. Palagay ko yung isa sa rules na yun magagamit mo dito sa isosolve mo. So, saan tayo magsisimula? Sa Ones. ones place. So, 9 plus 5 equals 14. Okay. 1 plus 0 equals? 1 plus 0 equals? 1 plus 0 equals? 1. So, nagamit natin yung rule na yun. When you add a number to 0, the answer is always the number. Then, last. 7 plus... Sige. Gawin mo muna ha. Kids, today we just talked about place values and also addition with regrouping. O tandaan nyo rin yung dalawang rules na sinabi ko kay Alisa. Yung una ay, when you add a number to 0, the answer is always the number. For example, 0 plus 10 equals 10. 144 plus 0 equals 144. And then, the other rule is, if you add a number to 1, the answer is always a number that comes after the number that you added to 1. O mga bata, kung mayroon pa kayong tanong o homework na gusto nyong tulungan namin kayo, send us an email at our email address. That's net25kids@gmail.com. Don't forget, like and share our Facebook page as well. That's www.facebook.com/net25kids. O, follow nyo rin kami sa Twitter at sa Instagram. Hanapin nyo lang ang Net25Kids. Mga bata, sama-sama tayong mag-aral, sama-sama tayong masayang gumawa ng homework. Paalam!